Ayan po at siyempre, isa po munang mapagpalang pagbati ang nais kong ipahatid sa lahat po ng aking mga subscriber, followers at mga viewers. Ayan po. Sana manawari, ligtas kayo sa lahat ng uri ng sa kapahamakan, ligtas sa anumang sakit, ligtas sa anumang virus na ngayon po ay mayroon namang napapabalitang kakalat na naman. Mag-ingat po tayo. Pero sigurado na po ako, ang maliligtas sa mga virus na yan, ito lamang mga subscriber ko. Kaya yung mga hindi pa po nakapag-subscribe, mag-subscribe na po kayo. Para sa kanan ay malaman po ninyo yung panangga sa mga virus na yan. Ayan. Siyempre, nandun din po yung aking pagdarasal sa lahat ng aking mga subscriber. Swerting walang katapusan na lang ang darating sa inyo. Maraming salamat po. Yung sombrero ko, ay ano ka ba naman? Hindi mo. Ayusin yung sombrero ko. Ay nako naman. Kaya naman pala hindi maganda yung panagsasalita ko eh. Kasi kulang eh. Nagtataka ako ba't kulang? Bilis! Ay buwisit. Mariusip. Pagka wala itong sombrero ko, hindi ako makapagsalita. Ayan o, tingnan nyo naman kung gaano ka gwapo yan. Plus, maglalagay tayo ng kwan. Maglalagay tayo ng sunglass kahit na gabing-gabi. Yan natin. O, di ba? Ayan. Ay, naku. Mamaya, usap tayo ha. Okay. Ala, Mariusip, kaya pala parang asiwa ako magsalita. Kasi wala pala, hindi pala kompleto, wala pala yung sombrero ko. At ayan, Mariusip naman. Papasensya na po kayo mga subscriber ko ha. Talagang minsan po, tao lamang po yan at atin naman pong naiintindihan na minsan po ay dala ng climate change ay nagbabago na rin po yung mga memorya ng mga tao. Nagaya po nitong aking mga tao rito. Sombrero na lang at saka sunglass, hindi pa nila ma-remind sa akin na magsuot ako ng sombrero. Alam naman nila na pagkakulang, hindi ako makapagsalita. Di ba? Tama na. Tama na, nakakasawa na. Total, Mariusip. Tama na yun. Kayo naman. Di ba? At ayan po at wala po kasi akong topic ngayon. Kaya ganun. At hindi ko po magawang mag-topic. At para i-topic ko itong mga hunghang, lalo na dito sa mga politikong ito, at saka dito sa mga taraidor ng Kalingap. Siguro ay pasadahan ko lang sandali itong sino ba yung sinasabi nilang kapitana raw na itong bullshit, itong kapitana raw na ito
Baka ito malamang ito, naghahanap dito ng kano eh. Gigitara sa kanyang bilat eh. Walang tigil sa kakawakwan to. Ito ang nagpapagulo sa Kalingap. Bastos din itong kapitanang ito. No? Siguro ito, palagay ko ito, punong-puno na ng garapata ang tinggil nito kaya hindi na makatulog. Saka yung sino pa yung AG na yan. Buisit kayo, pag naasikaso ko kayo, tingnan, gitarahin ko yung mga tinggil ninyo. Ay, hindi pala ako. Ibigay ko kay Norman. Para gitarahin ni Norman yung mga tinggil ninyo. Nga buisit kayo. Unang-una, kayo ang nagpapagulo. Kayo ang nagpapagulo sa totoo lang. Mga kuno, mga sponsor daw kuno ng mga buisit ng mga sponsor nito. Tagal ko na naghahanap dito, ilatag ninyo yung kayamanan ninyo kung meron. Lahat ng kayamanan nyo, ilatag nyo, dodoblehin ko. Pagka hindi ko na doble, talo ako. Ganun lang kasimple. Huwag kayong magyayabang ng mga sponsor kayo. Huwag magyayabang. Dahil lahat ng kayabangan may pumapatos. Hinahamon ko kayo, lahat ng mga kayamanan nyo, ilatag nyo. Pag hindi ko na doble, edi samsamin ninyo yung ipitinaya ko. Ganun lang, mga buisit kasi kayo. Palibasa, puro mga garapatan na mga tinggil ninyo, mga yawa kayo. Ganyan na. Unang-una, gumawa kayo nang para mag-viral sa sarili ninyo, hindi yung ginagamit ninyo ang Kalingap. Hindi yung sasakyan ninyo yung mga ano pang mga issue dyan para lang mapansin kayo, mga hayop kayo. Punong-puno na problema ang bansa natin dahil sa mga kawatang mga congressman na ito. Dadagdag pa kayo mga putang ninyo. Nakabuisit lang. At ito, mayroon tayo na balitaan na may nagbanta raw yung sino yung dating nanggulo kay Edo at saka dito kay Beyonce, yung sinasabing girlfriend daw ni Edo na hindi naman. Sino ba yun? Mariel ba yun? Oo, Mariel daw yata. Iwan ko, pakikorek lang po ako dyan. Basta yung nanggugulo. Ngayon, manggugulo na naman daw. Nabalitaan niya magtatandim si Edo at saka si Bridget. Yan na siguro. Baka mapilitan na ako pupunta dyan sa Bicol at ikarga kita doon sa dito sa van ko na ito. Ayan, ito makikita niyo itong van na ito. Diyan kita ikakarga, isasakay kita at gigitarahin ko yung tinggil mo dyan sa loob ng van na yan. Niwala ka sa akin. Hinay-hinay ka. Pag ako ay napilitang pumunta dyan sa Bicol, isasakay kita dito sa van ko na ito. Para gitarahin ko ng gitarahin ang tinggil mo hanggang sa mapunit yan para tumigil ka. Anyway, wala ka kwenta-kwenta. Nag-init na naman ang ulo ko. Ayan po, okay. Okay, hindi na po tayo magtatagal dahil ngayon po ay kahapon po ay maganda-ganda yung panahon. Kahapon ay ngayon po ay medyo okay naman. At kaya lang po ako humarap ngayon sa inyo kasi kahit na wala akong topic ay next week daw po either linggo o Lunes daw po may papasok na naman daw pong bagyo yung pinangalanan na Obet.
Kapag pumasok dito sa area, sa Philippine Area of Responsibility, ay papangalanan na raw na obit. So yan po ay malakas din daw po yan. So ingat po kayo. Doble ingat po. At yun nga pong napakarami na pong namatay pala diyan idong sa mga ito nakaraang bagyo-bagyo na ito. Marami po palang namatay na. At yun. At kung po leptospirosis po, may namatay po. Leptospirosis din po. Kung mayroon na po kayong mga sugat sa paa, huwag na po kayong lumusong sa baha. Huwag na po. Kahit na po magutom na kayo. Huwag na po. Ang gutom, pwede kayong makasurvive ng 45 days sa gutom. Kasi ako, nakasurvive ako ng hindi lang 45 days. Naranasan ko ang mahigit yata 2 buwan yun na walang kain-kain. Kumain man ako, kung ano yung masapan ko na damo-damo. Yung kangkong-kangkong na yan. Yun lang kinakain ko. Nakasurvive po ako. So, okay lang po na magutom kayo. At huwag lang po kayong lumusong dyan sa mga baha na yan dahil sa leptospirosis. May mga namatay na po sa leptospirosis. Yun po, kaya po ako humarap ngayon sa inyo para gusto ko po kasi paalalahanan kayo ng paalalahanan kasi marami naman po sa atin. Minsan ay yun po bang katwiran na sasabihin katwiran ay kung hindi kami lulusong sa baha, mamamatay kami rito magpamilya. Kasasabi ko lang po, hindi kayo mamamatay. Mas mamamatay kayo pag lumusong kayo sa baha. Yun lang po, masasabi ko. Huwag na pong maging pilosopo. Dahil, yan po, kung lang, alam ko, lalo na po yan dyan sa Pampanga, sobra po ang, Pampanga, Bulacan na yan, dyan sa parting Malolos na yan, grabe po yung isang subdivision dyan at binabangka na. So, ibig sabihin po, may mga po yan. May mga tindahan naman, nakakakuan naman po yan, nakakabangka naman. Magbangka na lang po kayo. Kisa lulusong kayo sa ganyang baha dahil delikado po talaga. Ngayon at doon po sa mga hindi pa nakapag-subscribe dito sa Birana Live Studio TV, ito po ang pupugan ninyo. Pupugan nyo na po ang pindutin yung subscribe nitong Birana Live Studio TV kung gusto ninyong gumanda at gumapo. Dahil pagka hindi kayo nag-subscribe, mananatili kayong pangit, tapos ang magiging katawan ninyo parang katawan ni Butanding na may anghit. Naku, maniwala kayo sa akin. Huwag nyo nang pagtagalin. Maniwala kayo sa akin. Tapos mapaparelesado pa kayo. Pag hindi kayo pumindot dito, magaya kayo dito sa parautog na asawa ni Butanding. Paralisado, pero parautog. Ay, nako. Pindot na. Pindot na agad na subscribe. Tapos, tuloy-tuloy mamaya-maya ang pintuan natin. Ayan. Ayan po yan. At paminsan-minsan po ay maniwala naman po kayo sa matatanda. Ayan. Di po ba? Hindi man ako literal na makikita nyo matanda kasi nga kaiba ako. Imagine nyo, 177 years old ko itong tsura ko. Parang hindi naman. Di ba? So, maniwala na kayo sa matatanda. Ako na po nagsasabi sa inyo. Ngayon, pero hindi pa po yan ang nais ko yung palala. Ngayon, mayroon pong napapabalita na naman, ha? Ito po ang pakinggan nyo mabuti. Mayroon na naman pong napapabalita na mukhang may kakalat na naman na virus dito sa buong mundo.
na mas matindi pa po doon sa COVID-19. Inuunahan ko na po kayo dahil kasi po ako ay alerto po ako na nakikipag-ugnayan po ako doon sa mga kinauukulan kung ano-ano yung mga dilubyo na darating. At yun nga po ang nakuha nating impormasyon na mayroon na naman pong pakakalatin na virus na naman na mas matindi sa COVID-19. Kung inyo pong matatandaan, ito pong COVID-19 at doon po dati kung inyo pong nasubaybayan yung aking Facebook na June Birana, dati yung June Birana, ay Aqua Birana pala yun, Aqua Birana, doon po ako nagdadaldal dati. Nung nagdadaldal na ako, nasabi ko hindi natural na virus or dilubyo itong nangyayari sa atin, kundi yan ay ginawa ng tao. So, doon sa pagdadaldal ko dati, ayun, isinara yung Facebook account ko. Ganun pa man, wala na ako nagawa. Kaya po ito, nag-open ako ng YouTube channel. At marami po ako dyan sa mga upload ko dyan na yung itinuturo ko kung halimbawa man may dumating pang ibang virus, mayroon po dyan. Nakalagay po dyan sa thumbnail, kung hindi ako nagkakamali, nasa thumbnail po yung kalamansi at saka sili. Nandoon po yan, panoorin nyo po para malaman nyo po yung proseso kung anong gagawin doon sa kalamansi at saka sili. Yun po ang makakapagligtas sa inyo. Ano mang virus yan, yun po ang makakapagligtas sa inyo. Nandyan po, itinuro ko yung proseso. Kumuha pa po ako ng rice cooker. Dito ko pa po dinimo sa inyo. Dito sa camera, dinimo ko po. Kaya, kayo na rin po ang mag-roll ng mga video kung luma dyan yung kalamansi at saka sili. Yun po. Ganun pa man, kahit wala pa po yan, dito po sa mga ulan-ulan na ito, na mga dala ng mga ulan ito, may mga viruses na po yan. Yung iba nga po dyan, hindi na wala na silang boses, no? Yung parang namamaga na yung lalamunan na virus po yan. Yung nauulanan, tapos nakuhan dyan, ganun po, virus na po yan. Nandyan po ang kalamansi at saka sili na itinuro ko, napakahusay po yan. Hindi nyo kailangan uminom o kumuha ng bumili ng antibiotic. Marami na pong nagpatotoo yan. Yang ginawa ko na yan, itinuro ko na yan. Maging yung makati ang lalamunan, yung may ubo-ubo na makati hanggang dito sa dibdib, yung ubo-ubo nila, isang spray lang po nung kalamansi at saka sili na yon ay tinuro ko. Pero hindi po yung mismong kalamansi at saka mismong yung sili ang ginagamit. May proseso po, pinoproseso po yan. Kaya nga po sabi ko, nandyan po yan sa video ko kung paano magproseso. Ay baka naman ang gagawin ninyo, sinabi ko lang kalamansi at saka sili, baka mamaya makati yung mata ninyo, kinuskus ninyo ng sili, or either pinigaan nyo ng sili yung inyong mga mata, bulag kayo. Ayan, marami po kasing ganyan. At dati pa nga, dami pa nga nagko-comment, sabi na, ano raw ba ang gagawin sa kalamansi at saka sili? Kahit po paulit-ulit ko sinasabi na nandyan sa video, proseso, may proseso akong itinuro kung paano. Hindi po yung kalamansi at saka sili. Ginagamit nyo ang kalamansi at saka sili, pero mayroon pong proseso yan. Nandyan po sa video, inisa-isa ko po ang pagpapaliwanag. Doon naman po sa mga subscriber natin abroad, lalo na dyan sa abroad, lalo na dyan sa parting Europe, baka lang, hindi ako sigurado, dyan magsisimula ang virus. Dyan magsisimula. So, nandyan po yan sa video ko, yung kung paano ang proseso ng kalamansi at saka sili. Yung pong magtatanong kung, kasi dito naman po sa amin, dito sa abroad ay wala pong kalamansi. Pwede po ba yung lemon? Opo, pwede po.
yung lemon. Kasi wala naman pong pagkaiba sa kalamansi yun. Pwede po ang lemon. Kaya wag na po kayo magtanong kung pwede ang lemon. Lemon, kalamansi. Nandyan po yan kung ilang pirasong sili at saka ilang pirasong kalamansi or lemon. Nandyan po yan tinuro ko sa inyo. So, ano pa ba? At ngayon ay hindi pa nga tayo sigurado dito sa 2030 ay baka po marami pong magkamatay nating mga kababayan dahil po doon sa binakuna noong COVID-19. Para lang po malaman ninyo, yung pong tinanggap ninyong bakuna, napakataas po ng lead content noon. Lahat po ng sakit makukuha ninyo, nandiyan na po lahat ang cancer, kung ano-ano pa, basta lahat ng mga sakit na mabibigat, matitindi, ay yun po ang magkukos ng sakit, yung in-injection nila. Ngayon, papaano ba matanggal sa katawan yung tinanggap ninyong bakuna ng COVID-19? Nandyan din po. At sabi ko nga po, ugaliin ninyo na magbasa pa minsan-minsan ng comment kasi may mga viewers po tayo na alam nila yung title at kasi ginawa na nila, kaya maaaring i-comment nila dyan kung ano po yung title na para hindi na po kayo maghanap ng title. Pero nandyan po yan sa buong video ko. Yun, tinuro ko kung paano ma-detox yung lason na nandyan na sa katawan ninyo. Ayan. So, yun po yan. Tapos ngayon, may darating na naman daw na dilubyo. Virus na naman. Alam niyo po ba, isang dating presidente, ayaw ko pong i-mention dito, ha? Dating presidente ng Amerika, kasabwat dito sa pagpatay ng mga tao. Dating presidente ng hindi dito sa atin, ng Amerika, kasabwat ni Bill Gates. Yan po yung kasabwat ni Bill Gates at saka yung isa pa, nalimutan ko lang yung pangalan ng isang doktor na yon, magkakasabwat po yan mga yan. Kasama nga po yung dating naging presidente. Sabi ko ayaw ko pong mag-mention dito dahil unang-una, wala naman ako doon sa harapan nila nung ginagawa nila yung virus na yan. Ginagawa po ang virus, hindi po, wag po kayong maniwala na yan ay mga galing sa kung saan mga hayop. Hindi po, gawa po yan. Ngayon, kung gusto niyo pong matupatunayan yan, maghanap po kayo ng contact person sa China. Mayroon pong isang facility dyan sa China na gawaan. Sige, hindi ko na itutuloy yun. Ayoko na itutuloy yun. Kasi noon, sinasabi ko sa inyo, yung Facebook page ko, Facebook live ko palang dati, sinara dahil doon sa mga pagwa-warning ko. Doon sa mga pagwa-warning ko, tama pala yung mga warning ko. Ngayon siguro, doon sa paulit-ulit ko sinasabi yung COVID-19 ay hindi natural na na virus yan. Later on, napatunayan na talagang ginawa ng tao yan. Ito ang tandaan, mas matindi po ito. Itong darating na ito, mas matindi. Pero wala pong kanyan. Hindi po lulusot yan doon sa itinuro kong kalamansi at saka sili. Yan po ang tandaan nyo. Pinag-aralan din po namin kung ano ang dapat na i-kontra dyan. Kasi dati sa COVID-19 may pinag-aralan kami yung osbong nga lang dati ng Sampaloc eh. Yun lang itinuturo ko dati pero sinara pa rin yung Facebook ko. So, ngayon po ay ayaw ko na pong i-detalye dito. Dahil mayroon pong nasabi ko na po kasi yung doktor dyan, yung isang pamilyang doktor dyan sa Pampanga. Bigla na lang pong nawala yun, pero totoo po yung sinasabi niya. Yung inaalok niyang kagalingan doon sa COVID-19. Tama po yung sinasabi niya. Ayan po, basta po yung ganun lang po. Ayoko na pong mag-elaborate pa dito. Basta po, panoorin lang po ninyo yung itinuro kong kalamansi at saka sili.
If ever lang naman po ito, wala pong kwan ito. Ito po ay tinuturo ko lang po doon sa mga subscriber ko. Kung hindi ko naman kayo subscriber, ano bang pakialam ko sa inyo, di ba? Para ano pa, yung lagi ko sinasabi rito na mahal ko kayong lahat ng mga subscriber ko kung hindi ko ituro ito. Di ba? So ngayon, kung halimbawa subscriber ko kayo tapos hindi nyo naman sinunod, nasa inyo na rin po yan. Wala pong problema. Unang-una po rito, wala po akong hinihingi dito ni Centavos na kapalit ng pagtuturo ko. Wala po. Never po yan, maging noon pa. Wala po kayong mahahalungkat sa lahat ng mga videos ko. Wala pong ganon. Basta po ako, masaya ako na alam kong maililigtas ko kayo. Kaya ang lagi ko sinasabi dati, magkaroon man ng another dilubyo pa or another virus pa, baka iilan-ilan na lang po yung mabubuhay o baka lahat na patay na. Dahil nga subscriber ko kayo, siyempre, hindi ko naman pababayaan yon. Kaya itinuro ko sa inyo yung pangontra noon. Kaya ang lagi ko sinasabi, lahat ng mga subscriber ko ang maliligtas sa lahat ng darating pang mga virus at mga dilubyo na yan. Yan. Diyan nyo ako makikilala pagdating ng oras na yon. At diyan nyo na rin masasabi, aba, ito palang si Mr. Bira, napakingkoy-kingkoy lang ito eh. May alam din po pala ito. Doon nyo na rin po malaman kung bakit may mga alam ako sa ganyan. At marunong din po ako mag-formulate ng mga ganyang virus. Marunong din po akong gumawa ng lason. Dahil isa rin po akong scientist, ika nga, at saka isa pa, sa pagiging chemical engineer ko. So, alam ko po yan. At meron po kaming grupo na nag-aaral lagi. Kagaya po niyan, lumabas yung pag-aaral namin, yung kalamansi at saka sili ang pwedeng makaharang, makasangga sa kahit na anong virus. Ayan po yan. So, ayan po sana ang gusto ko na hindi lamang po tayo nakapokus dito sa mga walang kakwenta-kwentang mga issue. Bagkos, pukusan na natin itong pinaggagawa nitong mga magnanakaw ng mga congressman at sa mga senador na ito. At ganun na rin dito sa mga putang inang mga taraidor ng Kalingap. But anyway, malaapan na po tayo. Mahaba na po tayo. Saka na po tayo mag-concentrate doon sa ating topic. So, pangsamantala po, hanggang dito lang po at sa lahat po ng mga subscriber ko, mahal na mahal ko po kayong lahat.